Ito ang St. Joseph Hospital. Matagal na panahon na mula nung ito'y naibando na. Kaya sinubukan naming pasukin upang makita ang loob nito. Sa pagpasok pa lang namin ay makikita mo may puno ng balete. At dito pa lang kakaiba na ang nararamdaman naming presensya. Tanaw mo na kaagad ang struktura ng mismong hospital na ito. Kaya naman aming papasukin at libutin kung ano-ano ang makikita natin na natitira dito. Medyo liblib na ang daan papunta sa hospital. Papasok dito ay maraming mga naglalakihang mga halaman at maraming damo na nakapalibot sa mismong kinatayuan ng hospital. At dito ay nakita ko din na meron ding isang puno ng balete na naitumba na. Kaya napapaisip ako, ilan pa kayang mga balete ang nooy nakatayo dito. Maraming sabi-sabi kasi na ang puno ng balete daw ang ginagawang tahanan ng mga hindi natin nakikita o hindi tulad sa atin. Imagine na ang hospital na ito ay nagsilbi sa mga tao noon sa mahabang panahon, kaya hindi natin maiwasan isipin na marami na ang namatay sa hospital na ito. Kaya napapaisip ako, paano kaya kung nasa balete pumupunta ang mga hindi pangkaraniwang nilalang? At dito ay may nakita kaming hagdanan na sobrang taas at mukhang hindi namin ito maakyat dahil nga basa ito at baka madulas. Kaya pumunta muna kami sa ilalim na parte ng building na ito. At dito may isang kwarto na kung saan hindi ko maipaliwanag kung ano ang meron dito noong unang panahon. Makikita natin na basag-basag na din ang mga sahig at meron ng mga puno o halaman na nabuhay dito sa loob ng hospital. At dito naman ay makikita mo na may mga basag na bote na mga gamot. Ito ang ginamit nila noon. Napapaisip ako, ilan na kayang buhay ang naligtas na mga bote na to at ilan din ng mga buhay na nawala na gumamit ng mga bote na to. Nakakatakot talaga kung isipin, lalo na sa pakiramdam namin noong pumasok kami sa loob ng gusaling ito. Merong mga kwarto na madilim at hindi namin ito pwedeng pasukin dahil wala kaming dalang flashlight. Wala din kasi sa plano ang pagpasok namin dito dahil nadaanan lang namin ito sa mismong lugar na aming pupuntahan. Dito ay may nakita ako, maraming butas dito sa semento. At doon sa part na yon ay merong tubig na tumutulo galing sa itaas. Nakita ko na may butas sa itaas at doon sa kwartong na yon ay hindi ko alam kung ano ang meron doon. Kasi parang ang bigat ng pakiramdam ko na para bang may nanunood sa akin sa mga panahon na yon. At dito ay may nakita akong mga butas-butas na una inakala ko pinag-practice ang pagbabarilin. Pero napapaisip ako merong mga kahoy sa loob nito at baka siguro ito ang pinagkabitan ng mga kabinet noon. Kasi ganito ang pamamaraan kapag magkakabit ka ng mga wood sa pader. At dito ay may butas dito na malaki at hindi ko alam kung anong meron doon. Hindi ko na tinignan kasi baka merong mga ahas. At tinignan pa namin ng mismong dulo ng building nito. Ito siguro ay ginagawang CR noon. At ito ang building sa kabila, ayun siguro yung morgue na sinasabi nila. Kasi daw may morgue dito at hindi ako sure kung yan na nga. Pero ang bigat talaga sa pakiramdam habang nandito kami sa parting to. Kaya lumabas na lang kami at may nakita ako na CR at may butas ito sa itaas. Ito ay hindi ko na pinasok kasi sobrang bigat ng pakiramdam ko at nakakatakot talaga. Kaya dito ay napaisip kami. Ha? Ano ka? At dito ay pinag-isipan namin kung aakyat pa ba kami sa itaas kasi sobrang bigat na talaga ng aming pakiramdam at para bang may tumitingin sa amin sa bawat sulok ng gusaling ito. At wala din kaming dalang flashlight kung sakaling madilim ang parte
na aming pupuntahan. Kaya aming napagpasyahan na wag na lang namin akyatin at umuwi na lang.